Isang hindi kapani-paniwalang kuwento ang naganap. Si Faisal Al-Ew, ang hari ng pandaigdigang industriya ng sasakyan, pangulo ng pinakamalaking grupo ng kumpanya ng sasakyan sa gitnang silangan at may-ari ng mga ari-arian na nagkakahalaga ng higit sa 63 trilyong US dollars, ay nahaharap sa isang problema na hindi kayang ayusin kahit ng kanyang pera. Ang oras kung kailan ang lalaking may matigas na leeg na parang isang world-class supercar ay nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay ay nang si Amira, ang kanyang 7 taong gulang na apo, ay na-diagnose ng isang pambihirang immune deficiency at idineklarang hindi na magtatagal ang buhay. Sumuko ang mga nangungunang ospital sa mundo, ngunit sa puso ni Amira, mayroon siyang sariling pag-asa. Kapag pumunta ako sa lungsod ng pag-asa, gagaling ako. Siya, na naniniwala sa mga numero at teknolohiya sa buong buhay niya upang tuparin ang huling hiling ng maliit na batang babae, ay nagpasya na maglakbay sa Pilipinas, hindi pinapansin ang mga pagtutol ng kanyang pamilya. Ngunit ang naghihintay sa kanya sa Philippine General Hospital sa Maynila ay hindi lamang mga modernong medikal na kagamitan. Ang nakita ko ay hindi lamang tungkol sa medisina. Sa pasilyo ng ospital na iyon, ang lalaking nagpigil ng emosyon sa buong buhay niya ay umiyak sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 43 taon. Ang nakakagulat na pahayag ni Faisal sa medical community sa gitnang silangan pagkatapos bumalik mula sa Qatar ay nagpatulala sa mga doktor. Ngayon ay patutunayan natin ng sabay-sabay ang sandali ng milagro ng batang babae na sinabihan na mayroon na lamang siyang 6 na buwan at ang napaka-espesyal na paggamot ng mga Filipino na doktor na nagtanong sa medical community sa buong mundo. Ako si Faisal Al-Ew, chairman ng grupo ng sasakyan sa Qatar at kolektor ng supercar sa gitnang silangan. Tinawag akong hari ng sasakyan. Ang aking buhay ay may kahulugan lamang kapag may mga numero, teknolohiya at tunog ng makina. Ang Pilipinas, kahit na nakapunta na ako minsan, ay tiningnan ko lamang bilang isang maliit na isla sa Asya. Narinig ko na nagsisimula na silang gumawa ng mga sasakyan, ngunit hindi ko inisip na may sasakyan doon na karapat-dapat sa aking koleksyon. Ngunit kung minsan, ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ay nagsisimula sa pinakamaliit na bagay, hindi ko alam na ang plush na kalabaw na paborito ni Amira, ang aking apo, ay magiging turning point sa aking buhay. Sa aking pribadong showroom sa gitna ng disyerto, na puno ng mga world-class supercar, ang dagundong ng V12 na makina ay umalingamngaw sa aking tainga. Ipinikit ko ang aking mga mata tulad ng nakasanayan. Para sa akin, ang tunog ng makina ay parang isang simfonya orchestra. Ngunit sa sandaling iyon, ang malamig na boses ni Mariam, ang aking asawa, ay narinig. Habang pinahahalagahan mo ang tunog ng sasakyan, namamatay na ang ating apo. Nang imulat ko ang aking mga mata, ang mukha ni Mariam sa ilalim ng kanyang marangal na belo ay mukhang determinado pa rin tulad ng dati. Kahit lampas 60 na siya ay matikas at kagalang-galang pa rin, ngunit ang kanyang tingin ay naging mas malamig kamakailan. Mariam, ginawa na nating lahat ang ating makakaya. Ginawa ang makakaya. Nang sinabi ng mga ospital sa Europa na hindi na siya kayang gamutin, ang ginawa mo lang ay magtapon ng mas maraming pera. Ang aking puso ay bumigat. Si Amira, ang aming apo, ay nagkasakit ng pambihirang immune deficiency sa edad na 7 at nakahiga sa kama sa loob ng 1 taon. Naglakbay kami sa mga nangungunang ospital sa mundo, ngunit lahat ng doktor ay nagsabi ng iisang bagay, wala nang dagdag na lunas. Kagabi, nag-aral ako tungkol sa Philippine General Hospital sa Pilipinas. Mayroon silang bagong paraan ng paggamot. Kumitid ang mga mata ni Mariam. Pilipinas? Hindi ba yan ang bansa kung saan ginawa ang plush na kalabaw na nilalaro ni Amira? Sa pagkakataong ito, pakinggan mo ako, pakiusap. Ang huling pag-asa ni Amira ay nasa paggamot lamang sa isang ospital sa Switzerland. Ang aming pagtatalo ay nagtatapos sa parehong paraan. Si Mariam ay naniniwala lamang sa kasalukuyang medisina ng Europa. Sa totoo lang, nagdududa pa rin ako sa medisina ng Pilipinas, ngunit halos wala na kaming pagpipilian ngayon. Habang papunta sa kwarto ng pasyente, lalo pang bumigat ang aking puso. Si Leila, ang aming nag-iisang anak na babae, ay naghihintay sa harap ng pinto.
Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at anino ng pag-aalala, ngunit sa kanyang mga mata, makikita pa rin ang determinasyon na lumaban para kay Amira hanggang sa huli. Tay, nag-usap na naman ba sina Mama at Papa tungkol sa Switzerland? Tumango ako. Bumuntong hininga si Leila. Si Mama, laging nakakapit sa mga lumang bagay. Tay, naniniwala ako sa desisyon mo. Ano man ang piliin mo para kay Amira, susuportahan ko. Ang mainit na salita ni Leila ay nagpatibok sa aking puso. Matagal na akong hindi nakakatanggap ng ganitong tiwala mula sa aking anak. Talaga bang iniisip mo iyan, Leila? Tumango si Leila ng mariin. Opo, Tay. Palagi kang tama sa negosyo. Ganoon din dapat ngayon. Para kay Amira, kaya mong gawin ang lahat. Ang kanyang tiwala ay lalo pang nagpabigat sa aking balikat. Hindi tulad ni Mariam, lubos na nagtitiwala sa akin si Leila. Ito ang dahilan kung bakit niya ipinasa sa akin ang autoridad na magdesisyon tungkol sa paggamot ni Amira. Kailangan kong suklian ang tiwalang ito. Nang buksan namin ang pinto ng kwarto ng pasyente, nakahiga si Amira sa kama. Ang kanyang balat ay maputla at ang kanyang mga mata ay mahina, ngunit mahigpit niyang hawak ang maliit na plush na kalabaw. Iyon ang plush toy na dinala ng aking Filipino na empleyado bilang pasalubong noong naglalakbay ako para sa negosyo. Naglakad ako sa tabi ng kama at lumuhod. Kumusta ka ngayon, prinsesa ng lolo? Ngumiti si Amira ng mahina. Lolo, tingnan mo ito. Ito si Kuya Kalabaw. Galing siya sa Pilipinas. Kung pupunta tayo sa Pilipinas, gagaling ako. Nandoon ang mga bayani Kalabaw na tumutulong sa akin. Ang aking puso ay nanginginig sa dalisay na paniniwala ng bata. Parang narinig ko ang isang nakatagong mensahe. Nang makita ko ang ngiti ni Amira na matagal ko nang hindi nakikita, uminit ang aking mga mata. Para sa akin, na naging malamig at nanakit sa damdamin ng iba sa buong buhay ko, ang ganitong pakiramdam ay kakaiba. Sa sandaling iyon, may nagpasya sa aking isip. Baka ang sagot ay nasa paniniwala ng batang ito. Kinaumagahan, nagpasya ako. Pagkatapos ng video conference kasama ang medical team ng Philippine General Hospital, ang mahinahon na paliwanag at boses na puno ng kumpiyansa ni Professor Dr. Ricardo Reyes ay nagbigay ng pag-asa sa aking puso. Kahit pambihira ang sakit ni Amira, may bagong immunotherapy treatment sa Pilipinas na may katulad na kaso ng pasyente na gumaling. Tinawag ko si Mariam sa aking opisina at tulad ng inaasahan, mariin siyang tumutol. Pilipinas? Talaga bang pupunta ka doon? Nagpunta na tayo sa mga nangungunang medical team sa Geneva at London. Sa tingin mo ba mas magaling ang isang ospital sa Asya kaysa sa kanila? Isa pa, ang Pilipinas ay maliit lamang na bansa sa Timog Silangang Asya, hindi ba? Ito ay isang makatwirang desisyon. Ang paraan ng paggamot ni Amira ay kailangang maging iba. Nasubukan na ang lahat sa mga ospital sa Europa. Umiling si Mariam, gumamit ka ng mga numero at makina upang magdesisyon sa buong buhay mo. Kahit ang paggamot ng bata, ganito pa rin ang desisyon mo. Ito ay isang emosyonal na desisyon dahil nilalaro ng ating apo ang plush toy na iyon. Tumagos sa akin ang salitang iyon. Baka totoo. Baka ang aking kalmado at malamig na sarili ay hinayaan ang plush toy ng aking apo na takpan ang aking makatwirang pagdedesisyon. Ngunit ang ngiti ni Amira, na puno ng buhay noong hawak niya ang plush toy na iyon, ay hindi kasinungalingan. Hindi mahalaga kung ang plush toy ay gawa sa Pilipinas o ano paman, basta mabuhay si Amira. Natahimik si Mariam sandali. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito, galit at takot. Kung wala ako, wala tayong pamilya. Ano ang ibig mong sabihin? Sasama ako. Hindi ko hahayaang dalhin mo ang ating apo sa Asya ng mag-isa. Ito ay isang nakakagulat na reaksyon, ngunit gumaan ang pakiramdam ko. Mas maganda rin para kay Amira kung sasama si Mariam. Ngunit ang malamig na tingin ni Mariam ay nanatili. Siguradong babantayan niya ang aking desisyon sa buong paglalakbay. Mabilis ang paghahanda. Nagdesisyon ding sumama si Dr. Ed, ang aming medical consultant ng pamilya. Siya, na mapagmataas at naniniwala sa pamamaraan ng Europa, ay nagpakita ng malinaw na pag-aalinlangan sa paglalakbay sa Pilipinas. Mr. Chairman, sa opinyon ko bilang isang eksperto, napakadelikado ng paglalakbay na ito. Ang sistema ng medisina sa Asya ay hindi pa kumpleto at nakatuon sa emosyon. Lalo na ang sistema ng medisina sa Pilipinas
hindi mapagkakatiwalaan. Ang medisina sa Timog Silangang Asya ay madalas na nagbibigay prioridad sa emosyon ng pasyente bilang sentro ng paggamot na walang siyentipikong ebidensya. Dr. Id, iginagalang ko ang iyong opinyon, ngunit nagdesisyon na ako. Bago kami umalis, pumasok ako sa kuwarto ni Amira. Natutulog si Leila sa tabi ng kanyang anak. May 3 o 4 na plush na kalabaw na gawa sa Pilipinas ang nakahanay sa maliit na kama. Mahigpit na hawak ni Amira ang pinakamalaking plush na kalabaw habang natutulog. Upang hindi sila magising, tahimik akong umupo sa silya. Sa labas ng bintana, ang tanawin ng Doha sa gabi ay kumikislap. Ang lungsod na ito ay ang puso ng imperyo na aking itinayo. Nakita ko ang hinaharap na higit pa sa langis at naglakas loob akong mamuhunan sa industriya ng sasakyan habang sinasabi ng iba na imposible. Naniniwala ako sa sarili kong desisyon tulad ngayon. Tay, gising pa po kayo? Nagising si Leila at kinusot ang kanyang mga mata. May kaunting iniisip lang, excited si Amira na pumunta sa Pilipinas. Buong araw siyang nag-uusap tungkol sa lungsod ng pag-asa. Ngumiti ako, iyan ay isang magandang senyales. Maingat na inilagay ni Leila ang kanyang kamay sa noo ni Amira. Tay, sa simula nagduda ako. Pero nang makuha ni Amira ang mga plush toys na ito, nagbago ang tingin niya. Nakita mo rin, di ba? Tumututol pa rin si Mama, di ba? Pero nagdesisyon siyang sumama. Iyan ay isang malaking pag-unlad. Ngumiti ng bahagya si Leila. Oo, malaking hakbang. Bihira lang maging bukas si Mama. Sandali kaming natahimik, humaharap sa isang hindi tiyak na kinabukasan, ngunit sa sandaling iyon, nakaramdam kami ng hindi pangkaraniwang kapayapaan. Tay, tama ba ang pinili natin? Hindi ko sinagot ang tanong na iyon, ngunit maingat kong hinawakan ang maliit na kamay ni Amira. Ang mahinang pulso niya ay tumitibok sa aking palad. Kung pupunta kami sa lungsod ng pag-asa, makangiti ba ulit si Amira? Ang mga mata ni Leila ay puno ng luha. Opo, Tay. Dahil ikaw ang nagdesisyon, palagi mong ginagawang posible ang imposible. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng malaking lakas. Nakaramdam ako ng pagkakasala sa mga sandaling inilaan ko ang lahat sa negosyo at pinabayaan ang aking pamilya, ngunit si Leila ay nagtitiwala pa rin sa akin. Kailangan kong suklian ang tiwalang ito. Kinaumagahan, nagtungo kami sa Pilipinas sakay ng pribadong jet. Tumingin ako sa malawak na karagatan ng buhangin sa labas ng bintana ng eroplano. Naisip ko kung ano ang mangyayari sa aming pamilya kapag natapos ang paglalakbay na ito. At si Amira, hindi ako nangahas na tapusin ang pag-iisip. Hindi ako nangahas na bigkasin ang pag-asa. Masyadong nakakatakot. Tahimik akong nagdasal, kasabay ng pag-asa sa lungsod ng pag-asa. Pagdating namin sa Maynila, may isang medical coordinator ng Pilipinas na bihasa sa Arabic at Ingles ang naghihintay sa paliparan upang salubungin kami. Mula sa simula, namangha ako sa kanilang paghahanda at profesionalismo. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan ang ganitong organisadong sistema. Ang sasakyang inihanda para sa amin ay isang top-level sedan. Kahit si Mariam ay nagpakita ng kaunting pagtataka. Totoo, nabibili ng pera ang lahat, bulong ni Mariam. Ngunit ang magandang sasakyan ay hindi nangangahulugang magaling na kasanayan sa medisina. Habang dumadaan ang sasakyan sa sentro ng Maynila, ang tanawin sa labas ng bintana ay iba sa inaasahan ko. Mga matataas na gusali, moderno at malinis na kalsada. Ang magandang tanawin ng lungsod ay larawan ng isang metropolis na nag-unlad sa ibang paraan kaysa sa Doha. Idinikit ni Amira ang kanyang mukha sa bintana at mahinang sumigaw, "Lolo, tingnan mo, ito talaga ang lungsod ng pag-asa." Isang advertising sign na kararating lang namin ay may malaking larawan ng isang kalabaw na karakter. Nagningning ang mga mata ni Amira nang makita ang larawang iyon. Hindi ko maiwasang ngumiti, ngunit tumawa si Dr. Id ng may panunukso. Mr. Chairman, ang advertising ng plush na kalabaw ng Pilipinas ay iba sa medisina. Pagdating namin sa Philippine General Hospital bandang 3 p.m., dinala kami sa isang VIP room na espesyal na inihanda para sa amin. Si Professor Dr. Ricardo Reyes, ang direktor ng International Medical Center, ay personal na sumalubong sa amin. Siya ay isang maliit na lalaki, may magandang mukha at mahinahon magsalita.
na ibang-iba sa inaasahan ko. Mukha siyang mas bata sa kanyang edad. Mr. Chairman Alio, maligayang pagdating sa Pilipinas. Siguradong napagod kayo sa mahabang biyahe. Yumuko si Dr. Reyes upang magpantay sa taas ng mata ni Amira at bumati. Kumusta, Amira? Maligayang pagdating. Sana ay maging masaya ka sa pananatili mo sa aming ospital. Ngumiti si Amira nang may hiya at ipinakita ang plush toy. Ito si Kuya Kalabaw, ang bayani na nagpoprotekta sa akin. Tumango si Dr. Reyes ng seryoso. Si Kuya Kalabaw ay isang napakahusay na bayani. Marami ring bayani sa aming ospital. Tutulungan kanila, Amira. Si Dr. Eid na nanonood ng pag-uusap na ito ay umubo ng may pagkairita. Professor, dapat nating pag-usapan ang kalagayan ng pasyente ng seryoso. Ang immune deficiency sa mga bata ay dapat lapitan gamit ang agham, hindi emosyon. Hindi nagbago ang mukha ni Dr. Reyes. Siyempre, ngunit ang tiwala sa pagitan ng pasyente ay mahalaga ring bahagi ng paggamot, lalo na sa mga batang pasyente. Nang dalhin kami sa kwarto ng pasyente, ipinakilala kami sa team ng mga nurse. Kabilang sa kanila si Nurse Maria Maya Santos, na espesyal na inatasan na mag-alaga kay Amira. Siya ay nasa edad 30, may banayad ng ngiti at malambot na tingin. Amira, simula ngayon, magiging kasama mo ako. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Nakakagulat, tinawag ni Nurse Maya ang plush na kalabaw ni Amira. Sa kwarto ni Amira, mayroon ng ilang plush na kalabaw na inihanda. Mayroon ding maliliit na paso ng bulaklak sa tabi ng bintana. Ano ito? Tanong ni Mariam nang may pagtataka. Ito ay pag-aayos ng kapaligiran upang mapabuti ang emosyonal na kalagayan ng pasyente. Pinalamutian namin ang kwarto ng mga bagay na gusto ni Amira dahil ang mental na katatagan ay napakahalaga sa proseso ng paggaling. Tumingin si Mariam sa paligid ng may pag-aalinlangan. Paggamit ng plush toys sa paggamot, napakaluma. Hindi natinag si Nurse Maya at sumagot ng banayad. Ang pagpapagaling ng isip ay madalas na nagsisimula bago ang pagpapagaling ng katawan. Sinusubukan naming pangalagaan ang pareho ng sabay-sabay. Noong unang gabi sa consulting room ni Dr. Reyes, detalyado kong narinig ang plano ng paggamot. Ang kanyang paliwanag ay malinaw at lohikal. Habang nakikinig ako sa paliwanag tungkol sa bagong immunotherapy treatment na hindi pa nasubukan ng mga doktor sa Europa, nagsimula akong magkaroon ng pag-asa. Ang dahilan kung bakit hindi gumana ang tradisyonal na paggamot sa kaso ni Amira ay dahil sa tiyak na kalikasan ng kanyang immune system. Ang aming research team ay bumuo ng targeted immunotherapy na nagpakita ng magagandang resulta sa mga katulad na kaso. Tumayo si Dr. Eid. Ang ganitong uri ng paggamot ay nasubukan na rin sa Europa, ngunit hindi mataas ang rate ng tagumpay. Mahinahong sumagot si Dr. Reyes. Opo, totoo po. Ngunit bahagyang naiiba ang aming pamamaraan. Hindi lang namin isinasaalang-alang ang gamot, kundi pati na rin ang mental na kalagayan at kapaligiran ng pasyente sa isang holistic na paraan, lalo na sa mga batang pasyente. Napakahalaga ng bahaging ito. Habang nakikinig ako sa paliwanag, may tanong na lumitaw sa isip ko. Kung ganoon, bahagi rin ba ng paggamot ang plush na kalabaw na iyon? Tumango si Dr. Reyes ng seryoso. Opo. Para kay Amira, ang plush toy ay hindi lamang laruan, kundi simbolo ng mental na katatagan at pag-asa. Lubos naming gagamitin ang salik na iyon. Nang gabing iyon, pagbalik ko sa kwarto ng pasyente, nakita ko si Amira na naglalaro ng plush toy kasama si Nurse Maya. Nagtatawanan silang dalawa na parang matagal nang magkaibigan. Ang maputlang pisngi ni Amira ay parang nagkaroon ng kaunting kulay. Bumulong si Leila sa tabi ko. Tay, tingnan mo. Ngayon lang ako nakakita ng ngiti ni Amira ng ganito katagal. Kahit si Mariam ay natigilan sandali sa tanawin na iyon. Naramdaman kong may gumagalaw sa likod ng kanyang matigas na panlabas na anyo. Nakita kami ni Nurse Maya at bumati. Napakahusay ni Amira ngayon. Napagtiisan niya ang lahat ng pagsusuri ng napakahusay. Tinulungan ako ni Kuya Kalabaw. Masiglang sagot ni Amira. Nang gabing iyon, sa kotse pabalik sa hotel, matagal na nakaupo si Mariam ng tahimik, nakatingin sa labas ng bintana. Naramdaman ko ang pagkalito sa kanyang isip. Sa wakas, nagsalita siya.
Faisal, parang hindi ka pani-paniwala ang lahat ng ito. Pero, ang ngiti ni Amira. Matagal ko na siyang hindi nakita. Nanginginig ang boses ni Mariam. Ito ang sandali kung kailan nagsimulang magkaroon ng lamat ang kanyang matibay na paniniwala. Kinaumagahan, maaga akong pumunta sa ospital dahil may naka-schedule na detalyadong physical examination si Amira. Ngunit ang nakakagulat ay nang pumasok ako sa kwarto, dumating na si Nurse Maya at kumakain ng almusal kasama si Amira. Ang aga niyo po, masiglang bati ni Nurse Maya. Ngayon, napakaganang kumain ni Amira. Marami siyang nakain na congee ng Pilipinas. Tumango si Amira habang nakangiti. Ang kanyang maputlang mukha ay parang nagkaroon ng kaunting buhay. Sa tabi niya, siyempre, nakalagay ang plush na kalabaw. Ang aga niyo pong pumasok sa trabaho, nurse. May mahalagang pagsusuri si Amira ngayon, kaya maaga akong pumasok para maghanda upang hindi siya mag-alala. Ang ganitong dedikasyon ay nagpahanga sa akin. Ito ay lubhang naiiba sa serbisyong medikal na naranasan namin. Siyempre, sa mga nangungunang ospital sa Europa, professional kaming inalagaan, ngunit bihirang makita ang ganitong personal na atensyon. Lolo, ngayong magpapa-examine, papasok si Kuya Kalabaw sa loob ko. Walang malay na sinabi ni Amira. Ngumiti si Nurse Maya ng banayad at ipinaliwanag na, upang hindi matakot si Amira, ipinaliwanag niya ang MRI at special na imaging test sa paraang maiintindihan ng bata. Oo, sasama rin si Kuya Kalabaw kapag nagpapa-examine ka. Pagkatapos ng pagsusuri, may kinuha si Nurse Maya mula sa kanyang maliit na bag. Ito ay isang espesyal na sticker para sa matapang na bata. Nagningning ang mga mata ni Amira nang makita ang larawang iyon. Uminit ang aking puso. Ang mga maliliit na kaligayahan na ito ay matagal nang nawala sa kanya. Pagkalipas ng isang oras, dumating sina Leila at Mariam. Sumasailalim na si Amira sa pagsusuri kaya naghintay kami sa waiting room. Kalmado ang mukha ni Leila, ngunit napansin ko na bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Si Mariam ay may tingin pa rin ng pag-iingat. Talaga bang gagana ito? Tahimik na tanong ni Leila. Kailangan nating tingnan, pero nakakita ako ng pag-asa. Nagsalita si Mariam. Ang pag-asa lang ay hindi sapat. Kahit gaano kabait ang nurse na iyon, iba pa rin iyon sa kakayahan sa medisina. Mahinahong hinawakan ni Leila ang kamay ng kanyang ina. Mama, sa simula nagduda ako, pero nang pumunta tayo rito, nagbago si Amira. Hindi natin maitatanggi ang maliliit na pagbabagong iyon. Hindi sumagot si Mariam. Naramdaman ko na ang kanyang matibay na paniniwala ay nagsisimulang magkaroon ng lamat sa kauna-unahang pagkakataon. Pagkatapos ng pagsusuri, tinawag kami ni Dr. Reyes sa consulting room. Kasama rin si Dr. Id. Seryoso ang mukha ng doktor. Mula sa resulta ng pagsusuri, mas komplikado ang sitwasyon kaysa sa inaakala. Biglang tumayo si Mariam sa upuan nang nag-aalala. Kita mo na? Hindi tayo dapat pumunta rito. Nagpatuloy si Dr. Reyes ng mahinahon. Ang immune system ni Amira ay lubhang humina. May mga bakas ng side effects mula sa nakaraang paggamot. Tumayo si Dr. Id. Iyan ay isang katotohanan na alam na namin sa Europa. Ang problema ay ang solusyon. Opo, at mayroon kaming solusyon. Ang boses ni Dr. Reyes ay puno ng kumpiyansa. Kailangang bahagyang baguhin ang plano ng paggamot na binuo namin. Kailangan namin ng isang mas pinong pamamaraan at ang pinakamahalaga, ang emosyon ni Amira ay napakahalaga sa panahong ito. Emosyon? Tanong ni Mariam nang may pagtataka. Hindi ba dapat gamot ang ginagamit? Siyempre, magpapatuloy ang medikal na paggamot. Ngunit ang mahalaga ay ang paglikha ng kapaligiran na nagpapahintulot sa immune system ni Amira na gumaling ng sarili. Ang stress ay lalong magpapahina sa immune system. Tumango ako. Kung gayon, ano ang susunod nating gagawin? Bukas, sisimulan namin ang bagong gamot kasabay ng pagpapalakas ng emosyonal na pangangalaga kay Amira. May espesyal na programa si Nurse Maya. Pagkatapos ng konsultasyon, pagbalik namin sa kwarto ng pasyente, nagbabasa ng kuwento si Nurse Maya kay Amira. Ngunit hindi ito ordinaryong kuwento, kundi isang espesyal na kuwento kung saan si Amira ang bida, ang handmade na kuwentong may pamagat na ang pakikipagsapalaran ni Amira at ng kanyang kaibigang plush na kalabaw. Ano ito?
Tanong ni Leila nang may pagtataka. Ako po ang gumawa. Ito ay therapeutic storytelling na ginawa lalo na para kay Amira, paliwanag ni Nurse Maya. Sa kwento, magiging bayani si Amira na tatalo sa sakit. Ang paglikha ng positibong imahe ay makakatulong na palakasin ang kalooban ng bata na gumaling. Ganap na nakalubog si Amira sa mundo ng kwento. Ang kanyang mga mata ay puno ng interes at kaligayahan. Nang gabing iyon, habang nagkakape ako sa coffee shop ng ospital, lumapit si Nurse Maya. Mr. Chairman, maaari ba tayong mag-usap sandali? Sige, umupo siya sa tapat ko. Sinabi ni Amira sa akin ngayon na ang lolo niya ay may pinakamagaling na sasakyan sa mundo. Ngumiti ako. Ganoon ba? Opo. Napakabenta ni Amira sa inyo, Mr. Chairman. Nag-alinlangan siya, sandali, bago nagpatuloy. At alam din niya na mas mahal ninyo siya kaysa sa mga sasakyang iyon. Ang salitang iyon ay nagpabukal sa aking puso, para sa akin, na inilaan ang buong buhay ko sa sasakyan at mga numero. Ang ganitong tiwala mula sa aking apo ay isang malaking regalo. Maraming salamat, Nurse. Ngumiti siya ng banayad. Wala po akong ginawa. Nakikinig lang po ako sa puso ni Amira. Pauwi sa hotel, nalunod ako sa pag-iisip. Ako, na naghahanap ng kagandahan sa tunog ng makina sa buong buhay ko. Ngunit ngayon, ang mahinang bulong ng aking apo ay parang pinakamagandang tunog sa mundo. Sa ika-4 na araw, sumailalim si Amira sa espesyal na immunotherapy treatment sa kauna-unahang pagkakataon. Kinaumagahan, inabot ko ang isang malaking halaga ng cash kay Dr. Reyes. Pakiusap, ibigay ninyo ang pinakamahusay na paggamot. Ang gastos ay hindi problema. Mahinahon na umiling si Dr. Reyes. Mr. Chairman, ginagawa na po namin ang aming makakaya. Hindi na po kailangan ng dagdag na bayad. Nalito ako. Ang ugali kong gumamit ng pera para ayusin ang problema sa buong buhay ko ay lumabas ng hindi ko namamalayan. Dito, hindi gagana ang ganyang pamamaraan, bulong ni Mariam sa tabi ko. Mas matagal ang paggagamot kaysa sa inaasahan. Habang naghihintay kami ng balisa sa waiting room, patuloy na nagpakita ng pag-aalinlangan si Dr. Aid. Ang ganitong uri ng paggamot ay kulang sa medikal na ebidensya. Hindi tinatanggap ng medical community sa Europa ang ganitong pamamaraan. Sa wakas, lumabas si Dr. Reyes. Kalmado ang mukha niya. Naging maayos ang lahat. Napakatapang ni Amira. Gagana ba ito? Maingat na tanong ni Leila. Ang resulta ay kailangang obserbahan sa paglipas ng panahon, ngunit ang paunang reaksyon ay positibo. Nagbalik kami sa kwarto ni Amira. Mukha siyang pagod, ngunit mahigpit pa rin niyang hawak ang plush toy. Nang lumabas si Nurse Maya sa kwarto, tinawag niya ako ng pribado. Mr. Chairman, mayroon po akong isang mungkahi. Para sa emosyonal na kalagayan ni Amira, napakahalaga ang paglahok ng pamilya. Anong uri ng paglahok? Mga aktibidad na maaari ninyong gawin kasama si Amira, tulad ng pagguhit o pagsulat ng kuwento, lalo na ang role-playing gamit ang karakter ng kalabaw, ay magiging napakabuti. Sa totoo lang, nalito ako. Hindi ko pa nagawa ang ganitong uri ng aktibidad sa buong buhay ko. May kumpiyansa ako sa pamamahala ng mga sasakyan, negosyo, at mga numero, ngunit ang paglalaro sa isang bata, hindi ko naisip iyon. Hindi ko alam kung paano gawin ang ganyan, Nurse. Ngumiti si Nurse Maya ng banayad. Huwag po kayong mag-alala, tutulungan ko kayo. Ang mahalaga ay ang oras na makasama si Amira. Nang hapong iyon, sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, naglaro ako ng plush na kalabaw kasama ang aking apo. Sa simula, nakakabigla, ngunit sa gitna ng tawa ni Amira, unti-unti akong naging natural. Ipinaliwanag niya sa akin ang pangalan at kakayahan ng bawat plush toy. Ito, si Kuya Kalabaw, ang pinakamatapang at pinakamalakas. Ito si Kuya Titan, napakalakas. Lolo, anong kalabaw ang gusto mong maging? Nag-isip ako sandali at sumagot. Baka si Kuya Kalabaw, ang matapang. Sinabi mo na matapang siya, di ba? Ngumiti si Amira ng masigla. Parang si Kuya Kalabaw po kayo, Lolo. Malakas at nagpoprotekta sa lahat. Sa sandaling iyon, nakita ko si Leila na nakatayo at nakatingin sa amin sa labas ng pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal nakatayo doon. Tay, nanginginig ang boses niya.
Iyan ang tanawin na matagal nang hindi nakikita. Nang gabing iyon, sa kwarto ng hotel, matagal akong nalunod sa pag-iisip. Bigla kong kinuha ang telepono at kinontak ang aking secretary sa Qatar. Ikonekta mo ako sa design team ng sasakyan sa head office sa Doha. Kinaumagahan, bahagyang gumaling ang kalagayan ni Amira. Bumababa ang lagnat niya at nagsimula siyang kumain. Maingat na nagbigay ng positibong komento si Dr. Reyes. Napakabuti ng reaksyon sa unang paggamot, ngunit mahaba pa ang lalakbayin. Nagduda pa rin si Dr. Eid. Maaaring pansamantalang paggaling lamang iyan. Sa Europa, mayroon ding katulad na reaksyon sa simula. Mahinahong sumagot si Dr. Reyes. Opo, ngunit ang aming pamamaraan ay lumalampas sa paggamot gamit lamang ang gamot. Kung titingnan ang pangkalahatang kalagayan ni Amira, ang kanyang mental na kalagayan ay nagpapatatag din. Nang hapong iyon, naghanda si Nurse Maya ng isang espesyal na programa para kay Amira, isang aktibidad na tinatawag na hospital game ni Kuya Kalabaw. Naghanda ng maliliit na set ng doktor at nurse, si Nurse Maya, upang maging doktor si Amira na gumagamot sa mga plush na kalabaw. Hindi lang ito ordinaryong laro, paliwanag ni Nurse Maya. Ito ay psychological therapy na nagpapahintulot kay Amira na maunawaan ang kanyang sariling proseso ng paggaling at maramdaman na kontrolado niya ang sitwasyon. Nakatingin din si Mariam sa tanawin na iyon. Ang kanyang mukha ay mukhang naguguluhan. Talaga bang gagana ang ganitong laro? Tumango si Nurse Maya ng seryoso. Mauunawaan at malalampasan ng mga bata ang katotohanan sa pamamagitan ng paglalaro. Ngayon, si Amira ay nagbago mula sa pasyente na ginagamot patungo sa doktor na gumagamot. Ang karanasang ito ay magbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Natahimik si Mariam sandali at, nakakagulat, nagsimula siyang makilahok sa laro ng maingat. Sa simula, awkward, ngunit nang makita niya ang kagalakan ni Amira, unti-unti siyang naging natural. Lola, mataas ang lagnat ni Kuya Kalabaw na ito. Kailangan siyang bigyan ng gamot. Dahan-dahang inabot ni Mariam ang isang maliit na paper cup sa plush toy. Ito ang gamot, doktora. Sa sandaling iyon, may nagbago sa tingin ni Mariam. Ang matagal nang nakasarang pinto ay parang dahan-dahang bumubukas. Ilang araw pagkatapos ng unang paggagamot, dumating ang nakakagulat na balita. Ang resulta ng blood test ni Amira ay nagpapakita na ang kanyang immune level ay dahan-dahang gumagaling. Maingat na nagbigay ng pag-asa si Dr. Reyes. Kahit hindi pa pwedeng magbigay ng konklusyon, ito ay isang magandang senyales. Nagduda pa rin si Dr. Eid. Maaring natural na pagbabago lamang iyan. Sa sandaling iyon, mahinahong nagsalita si Dr. Reyes kay Dr. Eid. Doktor, may bahagi ang medisina na hindi maipaliwanag ng mga numero, ang kalooban ng pasyente na gumaling, ang mental na katatagan, at ang suporta ng pamilya. Ang mga salik na ito ay kung minsan ay mas makapangyarihan kaysa sa gamot. Tumigas ang mukha ni Dr. Eid. Iyan ay isang emosyonal na pamamaraan, hindi agham. Sumagot si Dr. Reyes, ang medisina ay balanse sa pagitan ng agham at sangkatauhan, lalo na sa pediatrics. Nang gabing iyon, habang papalabas kami sa kwarto ng pasyente, hinawakan ni Mariam ang braso ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Faisal, ayaw kong masira ang pamilya natin dahil sa emosyon. Tayo ay nabuhay gamit ang dahilan at lohika sa buong buhay natin, hindi ba? Nagkataon na narinig ni Dr. Reyes ang pangungusap na iyon at lumapit. Magalang siyang nagsalita. Madam, kung hindi nanginginig ang emosyon, hindi iyan pamilya. Ang salitang iyon ay nagpatigagal kay Mariam. Nagbalik kami sa hotel ng tahimik. Nang gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang luha sa mata ni Mariam. Ang kanyang matibay na pananggalang ay dahan-dahang natutunaw. Sa ika-7 araw, sumailalim si Amira sa espesyal na immunotherapy treatment sa pangalawang pagkakataon. Pagkatapos ng unang paggagamot, dahan-dahang gumaling ang kanyang kalagayan, ngunit maingat pa rin ang medical team. Kinaumagahan, pumasok ako sa kwarto ng pasyente na may espesyal na regalo. Amira, may sorpresa ang lolo para sa iyo. Nagningning ang mga mata ni Amira sa pag-usisa. Nang buksan ko ang kahon na dala ko, may isang natatanging plush na kalabaw sa loob. Ito ay isang gintong plush na kalabaw,
na may nakaukit na pangalan ni Amira, espesyal na ginawa ng design team sa head office sa Doha. Ito si Kuya Amira Calabaw. Ginawa ito ng kumpanya ng lolo mo para sa iyo. Napatanga si Amira sa pagtataka at kagalakan. Wow, may pangalan ko. Ito talaga ang Kuya Calabaw ko. Maingat na kinuha ni Amira ang plush toy at inihanay sa iba pang mga plush toy. Ngayon, mas malakas na ang team natin. Nakatingin sina Leila at Mariam sa tanawin na iyon. Ang mga mata ni Leila ay puno ng init at ang nakakagulat ay may mahinang ngiti sa mukha ni Mariam. Nang hapong iyon, habang ililipat si Amira sa examining room para sa paggagamot, gusto niyang dalhin ang lahat ng plush toys. Ngunit biglang tumayo si Dr. Eid. Dapat iwanan ang mga plush toys dito. Hindi ito lugar para sa mga laruan. Agad na tumigas ang mukha ni Amira. Lumapit si Nars Maya at nagsalita ng banayad. Huwag kang mag-alala, Amira. Kung gusto mo, pwede kang magdala ng isa. Hindi makakasagabal sa pagsusuri ang maliit na plush toy. Namula ang mukha ni Dr. Aid. Nars, ang medikal na proseso ay may mga regulasyon. Ang ganitong emosyonal na pagdedesisyon, naglakad si Dr. Reyes. Dr. Aid, pinapayagan ng aming ospital ang ganitong antas ng pagiging flexible para sa emosyonal na kalagayan ng pasyente. Sa siyentipikong paraan, ang pagbawas ng stress ay may positibong epekto rin sa paggamot. Umalis si Dr. Aid nang may pagkairita. Mahigpit na hinawakan ni Amira ang Kuya Amira Calabaw na binigay ko at pumasok sa treatment room. Habang nagpapatuloy ang paggagamot, naglalakad ako sa pasilyo ng ospital. Ang tanawin ng Maynila na nakikita mula sa bintana ay kakaiba ngunit nakakakilala. Noong nakaraang linggo, ito ay isang bansa lamang na gumagawa ng mga laruan, ngunit ngayon, ito ay naging lugar kung saan lumalaki ang pinakamahalagang pag-asa sa aking buhay. Habang nagkakape ako sa coffee shop ng ospital, lumapit si Dr. Reyes. Mr. Chairman, maaari ba tayong mag-usap sandali? Sige. Umupo siya sa tapat ko. Gusto kong pag-usapan ng mas detalyado sa inyo ang kalagayan ni Amira. Magandang balita ba? Maingat na nagsalita si Dr. Reyes. Kahit hindi pa pwedeng magbigay ng konklusyon, may mga positibong pagbabago, lalo na tumataas ang antas ng paggana ng immune cells. Nanginginig ang aking puso. Ibig bang sabihin ay may pag-asa na? Opo, may pag-asa. Ngunit ang detalyadong resulta ng pagsusuri bukas ay magbibigay sa amin ng mas tiyak na desisyon. Natahimik sandali. Muling nagsalita si Dr. Reyes. Maaari ba akong magtanong ng personal na katanungan sa inyo, Mr. Chairman? Sige, mukhang mahal na mahal ninyo talaga ang sasakyan. Paano nagsimula ang pagkahilig na iyon? Isang hindi inaasahang tanong. Nalunod ako sa pag-iisip sandali. Noong bata ako, mahirap ako. Tinitingnan ko ang mga luxury car na nakaparada sa tabi ng kalsada at nagtayo ako ng pangarap. Ang sasakyan, para sa akin, ay simbolo ng kalayaan at tagumpay. Isa pa, hindi nagsisinungaling ang sasakyan. Tapat ang makina. Kapag maayos ang gawa, tatakbo. Kapag hindi, hihinto. Hindi tulad ng buhay ng tao. Tumango si Dr. Reyes nang may pag-unawa. Kaya pala gumawa kayo ng espesyal na Kuya Amira Calabaw. Nagulat ako. Paano ninyo nalaman? Ipinagmalaki po ni Amira sa akin. Sinabi niya na gumawa kayo ng nag-iisang plush toy sa mundo para sa kanya. Ngumiti ako. Sa totoo lang, iyan ang unang laruan na ginawa ko sa buong buhay ko. Mga totoong sasakyan lang ang ginagawa ko sa buong buhay ko. Ang plush na kalabaw ay ang kauna-unahan. Ang regalong iyon ay nagbigay ng malaking lakas kay Amira. Ang pagbibigay ng pag-asa at pakiramdam ng pagiging kabilang sa pasyente ay kung minsan ay mas makapangyarihan kaysa sa gamot. Sa sandaling iyon, isang nurse ang tumakbo. Doktor, habang nagpapatuloy ang paggagamot, nilalagnat si Amira. Nagmadali kaming lahat papunta sa treatment room. Nakahiga si Amira, namumula ang mukha. Hawak ni Nurse Maya ang kanyang kamay sa tabi niya. Tumataas ang lagnat. Ngayon ay 39 degrees na. Ulat ni Nars Maya. Nagmadaling pumasok si Dr. Eid. Ito ay allergic reaction. Kailangan siyang ilipat sa ICU kaagad. Maingat na sinuri ni Dr. Reyes ang kalagayan ni Amira, hindi pa kailangan ng ICU. Ang ganitong reaksyon
ay nasa saklaw ng aming inaasahan. Ito ay isang phenomenon na maaaring mangyari kapag nagsisimula ng gumana ang immune system. Sumigaw ang boses ni Dr. Aid. Yan ay isang mapanganib na desisyon. Ayon sa regulasyon ng Europa, Dr. Aid, mahinahong pinutol ni Dr. Reyes. Ang mahalaga ngayon ay pakalmahin si Amira. Ang paggawa ng labis na bagay ay lalong magpapabahala sa kanya. Si Amira, kahit nagdurusa sa mataas na lagnat, ay mahigpit pa ring hawak ang plush na kalabaw. Banayad na nagsalita si Nurse Maya. Amira, pinoprotektahan ka ni Kuya Kalabaw ngayon. Konting tiis pa, gagaling ka na. Sumigaw si Dr. Eid ng galit. Ito ay pamahiin. Kailangang gamutin gamit ang agham. Paano mo mapapakalma ang isang bata gamit ang laruan? Sa isang iglap, sa pagmamadali, sinubukan niyang agawin ang plush toy mula sa kamay ni Amira. Nagulat si Amira at lalong hinigpitan ang hawak sa plush toy. Hindi! Pinoprotektahan ako ni Kuya Kalabaw ng lolo ko. Sa sandaling iyon, nawala rin ako sa kontrol. Napagtanto ko na walang kabuluhan ang aking ginawa. Sa nagulat na tingin ni Amira, naramdaman ko ang pakiramdam ng pagtataksil. Amira, patawad. Masyado akong nag-alala. Sa sandaling iyon, tinulak ako ni Amira. Hindi mo hinayaang protektahan ako ni Kuya Kalabaw. Nakakatakot ka, lolo. Ang salitang iyon ay nagpatigagal sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, umiyak ako. Ako, na nagmamay-ari ng hindi mabilang na sasakyan at pinrotektahan ang mga ito sa buong buhay ko, ngunit hindi ko kayang protektahan ang aking minamahal na apo. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay bumaha sa akin. Amira, humihingi ako ng tawad, talaga. Lumapit si Nurse Maya upang aliwin si Amira. Dahan-dahang inilabas ako ni Dr. Reyes. Mr. Chairman, kailangan ni Amira ng mapayapang pahinga ngayon. Huwag po kayong mag-alala, aalagaan namin siya ng mabuti. Paglabas ko sa kwarto ng pasyente, bumagsak ako sa silya sa pasilyo ng walang lakas. Ako, na nagtago ng aking damdamin sa buong buhay ko, sa sandaling iyon parang bumagsak ang lahat. Dinala ko ang aking apo sa isang hindi pamilyar na bansa. At ang ginawa ko ay ang pagtatangkang agawin ang kanyang huling pag-asa. Nakalimutan ko na ang laruan na iyon ay ang tanging aliw ni Amira. Nakaupo ako roon nang matagal. Lumapit si Leila. Umupo siya sa tabi ko nang walang sinasabi. Sandali kaming natahimik. Tay, Leila, gumawa ako ng kalokohan talaga. Ayos lang po, Tay. Tao lang kayo. Lahat tayo ay natatakot at nababahala. Ang kanyang mga salitang puno ng pag-unawa ay lalong nagpasakit sa aking puso. Nakaramdam ako ng pagkakasala sa mga sandaling inilaan ko ang lahat sa negosyo at pinabayaan ang aking pamilya. Ngunit si Leila ay nagtitiwala pa rin sa akin. Kailangan kong suklian ang tiwalang ito, hating gabi na. Sa gitna ng dim na ilaw sa pasilyo ng ospital, nakaupo pa rin ako sa silya sa harap ng kwarto ni Amira. Nabalitaan ko na nagsisimula ng bumaba ang lagnat niya. Ngunit ang pagkakasala sa aking puso ay hindi pa rin nawawala. Lumapit si Mariam na may dalang 2 tasa ng kape. Ang kanyang mukha ay mukhang pagod, ngunit ang dating lamig ay parang nawala. Inumin mo. Kinuha ko ang kape at nagpasalamat. Umupo siya sa tabi ko. Matagal kaming natahimik, Faisal. Sa wakas, ay nagsalita si Mariam. Ang buong sitwasyong ito ay nagpabago sa atin, lalo na sa iyo. Paano? Ang dating ikaw ay hindi iiyak. Ang dating ikaw ay hindi magdidisenyo ng laruan ng mag-isa. Tumawa ako ng mapait. Sa pinakamahalagang sandali sa buhay ko, nabigo pa rin ako. Sa sandaling kailangan ako ni Amira ng husto. Dahan-dahang hinawakan ni Mariam ang aking kamay. Sa mahabang buhay namin bilang mag-asawa, halos hindi kami nagpakita ng ganitong pagiging malapit. Ang aming relasyon ay nakabatay sa paggalang at tungkulin, hindi sa emosyonal na pagiging malapit. Pareho tayong nagkamali. Ako mismo ay tumutol kahit sa pagpunta rito. Ang kanyang tapat na pag-amin ay nagpabulabog sa akin. Bandang 2 a.m., tahimik na lumapit si Nurse Maya. Nagde-duty siya sa gabi. Bumaba na ng husto ang lagnat ni Amira. Tulog na siya. Maraming salamat, Nurse. Ngumiti si Nurse Maya ng mainit. Mr. Chairman, huwag po ninyong sisihin ang sarili ninyo ng sobra. Lahat ng magulang o lolo't lola ay nagkakamali. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin pagkatapos. Natatakot ako.
Ano ang gagawin ko? Manatili lang po kayo sa tabi niya. Iyan ang pinakamahalaga. Pagkatapos umalis ni Nurse Maya, mahinang bumulong si Mariam. Ang nurse na iyon ay napaka-espesyal. Hindi lang siya isang ordinaryong medikal na tauhan, kundi parang miyembro ng pamilya. Tumango ako. Hindi ko alam na ang sistema ng medisina sa Pilipinas ay ganito ka-human. Akala ko sa buong buhay ko, teknolohiya at kagamitan lang ang mahalaga. Pag-alis ng umaga, dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto ng pasyente. Payapang natutulog si Amira, ngunit wala sa kamay niya ang plush na kalabaw. Siguro dahil sa nangyari noong tinangka kong agawin ito. Ayaw na niya itong hawakan. Bumagsak ang sakit na parang sinaksak sa aking puso. Lumuhod ako sa tabi ng kama. Dahan-dahan kong hinawakan ang maliit na kamay ni Amira. Amira, humihingi ako ng tawad, talaga, sa hindi pag-unawa sa mahal mo. Kinaumagahan, nag-almusal ako sa coffee shop ng ospital. Ang pagod ay bumigat sa buong katawan ko. Sa sandaling iyon, lumapit si Nurse Maya. May hawak siyang isang bagay. Mr. Chairman, gising na si Amira at hinahanap niya ito. Iyon ang Kuya Amira Kalabaw na binigay ko bilang regalo. Hinahanap ni Amira ito? Tumango si Nurse Maya. Opo, ang una niyang sinabi ay hinanap niya ang plush toy na ito. Ngunit kagabi, habang nagkakagulo, baka nahulog ito kung saan. Hinanap namin sa buong kwarto, ngunit hindi namin nakita. Bumagsak ang aking puso. Nawawala ang pinakamahalagang plush toy ni Amira. Mag-o-order ako kaagad ng bagong gawa, ngumiti si Nurse Maya. Maganda rin ang bagong plush toy, ngunit para kay Amira, ang espesyal na plush toy na ginawa ninyo, Mr. Chairman, ay ang pinakamahalaga. Baka, sa sandaling iyon, nagmamadaling lumapit si Dr. Reyes. Mr. Chairman, lumabas na ang resulta ng pagsusuri ni Amira. Gusto niyo bang tingnan ngayon? Sa opisina ni Dr. Reyes, tinitingnan namin ang resulta ng pagsusuri, kasama rin si Dr. Aid at Leila. Seryoso ang mukha ng doktor. Ang mataas na lagnat kahapon ay nagdulot ng mas malaking epekto sa katawan ni Amira kaysa sa inaasahan. Ang immune system ay humina ulit. Namutla ang mukha ni Leila. Ibig bang sabihin ay nabigo ang paggagamot? Maingat na nagpatuloy si Dr. Reyes. Hindi naman nabigo, ngunit kailangan naming baguhin ang pamamaraan ng paggagamot. Ang immunotherapy ay maaari pa ring magpatuloy, ngunit kailangang gawin ng dahan-dahan at ang pinakamahalaga, ang emosyonal na katatagan ni Amira ay napakahalaga ngayon. Tumayo si Dr. Aid. Ang resulta ng pagkakamaling ito ay ang pagpili ng isang masyadong eksperimental na pamamaraan ng paggagamot. Bumalik tayo sa tradisyonal na paggagamot sa Europa. Mariin ko siyang pinutol. Tama na. Sapat na ang narinig ko sa iyong opinyon, Dr. Aid. Nagulat ang mukha ni Dr. Aid. Mr. Chairman, tungkulin ko. Tapos na ang iyong tungkulin. Ang paggagamot mula ngayon ay ibibigay ko ng buo kay Dr. Reyes at sa kanyang team. Paglabas ko sa opisina, papunta sa kwarto ng pasyente, gulong-gulo ang aking puso. Nang marinig ko ang balita na lumala ulit ang kalagayan ni Amira, bumaha ang kawalan ng pag-asa, ngunit sa parehong oras, nakaramdam ako ng kakaibang determinasyon. Nagbago ako mula noong nagsimula ang paglalakbay na ito. Pagdating ko sa harap ng kwarto ng pasyente, may nakita akong kaunting galaw sa isang sulok ng pasilyo. May hinahanap si Nurse Maya. Hinahanap pa rin ninyo ang plush toy? Tumango si Nurse Maya. Opo, hinahanap pa rin ni Amira. Nagdesisyon akong tulungan siya sa paghahanap. Naghanap kami sa ilalim ng mga silya, sa paligid ng treatment room, at kahit sa coffee shop, ngunit hindi namin ito nakita. Sa wakas, nagdesisyon akong tingnan ang waiting room para sa operasyon. Pagdating ko sa harap ng waiting room, narinig ko ang mahinang bulungan sa loob. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nakaupo si Mariam ng mag-isa. Hawak niya ang plush toy na iyon. Paano mo ito nakita? Nagulat si Mariam at mahigpit niyang hinawakan ang Kuya Amira Kalabaw. Nakita ko ito sa kuwarto ng pasyente kagabi noong nagdurusa si Amira sa mataas na lagnat. Siguro nahulog. Bakit hindi mo ito ibinigay sa kanya? Ang mga mata ni Mariam ay puno ng luha. Sa simula, naramdaman ko na ang laruan na ito ay parang pamahiin na masyadong nakakapit si Amira. Tiningnan niya ang plush toy at nagpatuloy ng dahan-dahan. Pero naisip ko, hindi lang ito ordinaryong laruan, Faisal. Ito ang unang regalo
na ginawa mo para sa ating apo. Ang taong gumagawa lang ng sasakyan sa buong buhay niya. Ang unang laruan, nanginginig ang kamay ni Mariam. Akala ko wala kang emosyon, pero nang makita ko ang maliit na laruan na ito, napagtanto ko na ang iyong pagmamahal ay ipinapakita sa ibang paraan. Dahan-dahan siyang tumayo at inabot sa akin ang plush toy. Sa pagkakataong ito, ikaw ang tama. Kinuha ko ang plush toy. Nagkatinginan kaming dalawa. Sa loob ng ilang dekada ng aming kasal, hindi kami nagkatinginan ng ganoon kalalim. Mariam, dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay. Pumunta na tayo kay Amira. Kailangan mong aliwin ang bata na iyon ng mag-isa. Hawak ko ang plush toy at naglakad papunta sa kwarto ni Amira. Nang buksan ko ang pinto, nakahiga siya ng maputla ang mukha sa kama. Nagbabasa ng libro si Leila sa tabi niya. Lolo, nakita ako ni Amira at ngumiti ng mahina. Naalala pa rin niya ang nangyari kahapon. May kaunting pag-iingat sa kanyang mga mata. Amira, dinala ko ang kaibigan na hinahanap mo. Inabot ko sa kanya ang Kuya Amira Kalabaw. Nagningning ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya agad kinuha ang plush toy. Lolo, sa tingin mo ba talaga akong mapoprotektahan ni Kuya Kalabaw? Ang tanong na iyon ay nagpatibok sa aking puso. Lumuhod ako sa tabi ng kama. Amira, gumawa ako ng malaking pagkakamali kahapon. Nag-ipon ako ng mga salita sandali. Sa totoo lang, baka hindi ka direktang magagamot ng plush na kalabaw na ito. Pero ang tapang at pag-asa na makukuha mo sa plush toy na ito ay magpapatibay sa iyo, talaga. Ang mga mata ni Amira ay puno ng pag-aalinlangan. Talaga po, tumango ako. Sa siyentipikong paraan, ganoon din. Kung malakas ang ating puso, mas lalaban ang katawan. Kung maibibigay sa iyo ng Kuya Kalabaw na ito ang malakas na puso na iyon, parang mahika na iyan, talaga. Dahan-dahang inabot ni Amira ang kanyang kamay upang kunin ang plush toy. At naniniwala ka ba kay Kuya Kalabaw, Lolo? Oo, naniniwala na ako ngayon. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Dr. Reyes at Nurse Maya. Seryoso ang mukha ng doktor, ngunit sa parehong oras, naramdaman ang determinasyon. Amira, kailangan mong sumailalim sa isang mahalagang operasyon ngayon. Ito ay isang operasyon upang ayusin ang problema na nangyari kahapon. Baka nakakatakot, pero makakakuha ka ba ng tapang? Namutla ang mukha ni Amira. Mahigpit niyang niyakap ang plush toy. Banayad na ngumiti si Nurse Maya. Ipinaliwanag sa amin ni Dr. Reyes, dahil sa mataas na lagnat, nagkaroon ng maliit na komplikasyon. Kahit maliit na operasyon, kailangan itong ayusin kaagad. Delikado ba? Nanginginig na tanong ni Leila. Lahat ng operasyon ay may panganib, ngunit ito ay isang kinakailangang hakbang. Nagsimula ang paghahanda para sa operasyon. Inihahanda ng mga nurse na ilipat si Amira sa operating room. Kailangang lumabas sandali ang aming pamilya. Mahinang hinalikan ni Leila ang ulo ng kanyang anak. Mahigpit na hinawakan ni Mariam ang kamay ni Amira. Nang dumating ang turno ko, yumuko ako kay Amira at bumulong. Amira, sasabihin ko sa iyo ang isang lihim. Mas malakas si Kuya Kalabaw kaysa sa makina ng lolo. Dahil tumatakbo si Kuya Kalabaw sa makina ng puso. Iyan ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo. May ngiti na lumitaw sa mga mata ni Amira. At malakas po ba ang makina ng puso ninyo, Lolo? Mas malakas na ngayon. Salamat sa iyo. Inilipat si Amira sa operating room. Nanatili kami sa pasilyo. Ang operasyon ay maaaring mas tumagal kaysa sa inaasahan. Bumagsak ako sa silya sa pasilyo ng ospital nang walang lakas. Nakaupo sina Leila at Mariam sa tabi ko. Tay, magiging ayos ang lahat. Mahigpit na hinawakan ni Leila ang aking kamay. Alam ko, pero ano po? Sa buong buhay ko, gumawa ako ng hindi mabilang na sasakyan, ngunit hindi pa ako nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan ng ganito. Ang lahat ng mayroon ako ay walang silbi sa sandaling ito. Tahimik na nagsalita si Mariam. Faisal, ibinigay mo na ang pinakamahalagang bagay kay Amira, ang paniniwala. Dahan-dahang lumipas ang oras. 1 oras, 2 oras. Ang tunog ng orasan sa pasilyo ay umalingaw-ngaw. Hindi ko nakita si Dr. Eid. Siguro bumalik na siya sa hotel matapos kong hindi magtiwala sa kanya. 3 oras ang lumipas. Lumabas si Nurse Maya sa operating room.
Lahat kami ay tumayo ng may tensyon. Hawak niya ang Kuya Amira kalabaw. Ang hinahanap ni Amira sa huli ay hindi teknolohiya, kundi paniniwala. Inabot sa akin ni Nars Maya ang plush toy. Mas tatagal pa ng kaunti ang operasyon. Pinadala lang ni Dr. Reyes ang plush toy na ito at sinabing ilagay ito sa harap ng operating room ay magiging maganda. Kinuha ko ang plush toy. Nag-alinlangan ako. Ano pa ang kahulugan nito ngayon? Ngunit naakit ako sa seryosong tingin ni Nars Maya. Dahan-dahan kong inilagay ang plush toy sa harap ng operating room. Lumapit si Mariam at tumayo sa tabi ko. Kaming dalawa ay nakatingin sa maliit na plush toy na iyon. Ito ay parang isang tulay na nag-uugnay kay Amira at sa amin. Ang maliit na laruan na ito, gaano kalaki ang binago nito sa atin? Bulong ni Mariam. Hindi ka panipaniwala. Oo, ang maliit na laruan na gawa sa Pilipinas ay lubos na nagpabago sa aming buhay. Pagkalipas ng 6 na oras, sa wakas ay bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Dr. Reyes. Mula sa kanyang mukha, alam na namin kaagad na magandang balita ito, matagumpay ang operasyon. Ang kalagayan ni Amira ay stable na ngayon. Lahat kami ay nakaramdam ng ginhawa. Nagpatuloy si Dr. Reyes. Naayos na ang komplikasyon. Ang immune system ay nasa yugto na ng paggaling. Kahit kailangan pa ng oras para sa ganap na paggaling, ito ay isang napaka-positibong sitwasyon ngayon. Umiyak si Leila nang walang tigil. Maraming salamat po, Doktor. Maraming salamat, sabi ni Dr. Reyes. Ang paggaling ay mahaba pa, ngunit napakalakas na bata ni Amira at itinuro niya ang plush toy na nakalagay sa harap ng operating room at mayroon din siyang mapagkakatiwalaang tagapagtanggol. Pagkalipas ng ilang buwan, nakatayo ako sa entablado sa isang medical conference sa Dubai. Ang audience ay puno ng mga medical expert mula sa buong mundo. Nakatayo ako sa harap ng mikropono, dahan-dahang kumuha ng isang maliit na bagay mula sa aking bulsa. Iyon ang Kuya Amira Kalabaw. Mga ginagalang na bisita, ngayon, gusto kong ibahagi ang pinakamahalagang aral sa aking buhay. Itinaas ko ang plush toy. Ang sakit na hindi kayang gamutin ng 63 trilyong dolyar na ari-arian ay gumaling sa tulong ng isang maliit na nurse at ng plush toy na ito na nakita ko sa Maynila. Narinig ang pagtawa at curious na tingin mula sa audience. Gumawa ako ng sasakyan sa buong buhay ko at nabuhay sa paniniwala sa kapangyarihan ng makina. Naniniwala lang ako sa mga numero at teknolohiya. Ngunit nang magkasakit ang aking apo ng pambihirang sakit at nasa panganib ang kanyang buhay, ang mga bagay na iyon ay naging walang silbi. Bahagya akong huminga at nagpatuloy. Habang sumuko ang mga nangungunang ospital sa mundo, naglakbay kami sa Pilipinas dala ang huling pag-asa. Ang medical team na nakilala ko sa Philippine General Hospital ay hindi lamang gumamot gamit ang gamot at operasyon. Ginagamot muna nila ang puso ng pasyente. Ginamit nila ang plush na kalabaw na paborito ng aking apo bilang kasangkapan sa paggagamot at sa prosesong iyon, nagbago ang aming buong pamilya. Nakaupo sina Mariam at Leila nang nakangiti sa audience. Sa tabi nila si Amira na malakas na ulit. Hawak pa rin niya ang isang plush toy. Ngayon, ikinagagalak kong ipahayag ang pagtatatag ng Middle East Medical Foundation, ang Amira Foundation, na may layuning dalhin ang pilosopiya ng paggagamot ng Pilipinas na nakatuon sa pasyente sa gitnang silangan. Kasabay nito, magtatatag kami ng isang center para sa paggagamot ng pambihirang sakit sa mga bata sa pamamagitan ng kooperasyon sa Philippine General Hospital. Pagkatapos ng aking lecture, nang bumaba ako sa entablado, lumapit si Dr. Reyes. Inimbitahan siya na dumalo sa conference bilang espesyal na panauhin. Isang napakagandang lecture po, Mr. Chairman. Lahat ng ito ay salamat sa inyo, Doktor, at sa inyong team. Sa sandaling iyon, lumapit si Mariam upang batiin si Dr. Reyes. May hawak siyang maliit na kahon. Doktor, ito ay regalo mula kay Amira. Siya mismo ang gumawa pagkatapos bumalik mula sa Pilipinas. Nang buksan niya ang kahon, may isang drawing sa loob na ginawa ni Amira. Ang pamagat ng drawing ay ang mga bayani kalabaw at ang ospital. Sa larawan, may mga plush na kalabaw at naroon din sina Dr. Reyes, Nars Maya at kaming lahat. Sa ilalim ng larawan, may mensahe na sulat kamay ni Amira. Ito ang totoong lungsod ng pag-asa
dahil ito ang bansa na nagpoprotekta sa mga tao. May ningning ng paghanga sa mga mata ni Dr. Reyes. Ibibitin ko po ito sa lobby ng ospital. Sa kotse pauwi sa hotel, nakaupo si Amira sa kandungan ko, nakatingin sa labas ng bintana. Nang makita ko ang kanyang malakas na anyo, ang aking puso ay napuno ng kaligayahan. Lolo, pwede ba tayong pumunta ulit sa lungsod ng Pag-asa? Ngumiti ako at hinaplos ang kanyang ulo. Siyempre, Amira, pwede kang pumunta kahit kailan. Nagkatinginan kami ni Mariam. Ang parehong pakiramdam ay nasa kanyang mga mata. Lahat kami ay nagbago sa paglalakbay na ito. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa aking puso. Ako, na naghahanap ng kagandahan sa tunog ng makina sa buong buhay ko, ngunit ngayon, ang tawa ng aking apo ay parang pinakamagandang tunog sa mundo. May isang bagay na mas mabilis kaysa sa sasakyan. Iyon ay ang puso. Sa bansang iyon ng maliliit na laruan, ang aming pamilya ay tunay na gumaling. Sa labas ng bintana ng kotse, ang magagandang skyscraper ng Dubai ay dumadaan. Ngunit sa aking puso, ang mapayapang pasilyo ng ospital sa Maynila ay nananatili. Doon, nakuha ko ang pinakamahalagang pag-unawa sa aking buhay. Lolo, gaano kabilis ang bagong makina? Ang inosenteng tanong ni Amira ay nagpangiti sa akin. Iyon, Amira, iyan ang pinakamabilis sa mundo. Dahil ang puso ay kayang lampasan ng oras at pagkakataon at pag-ugnayin ang mga tao. Tumango si Amira at lalong hinigpitan ang yakap sa plush na kalabaw. Nang makita ko ang tanawin na iyon, sa wakas ay naunawaan ko ang kahulugan ng tunay na kayamanan. Isang buwan pagkatapos bumalik sa Dubai, sa opisina ni Faisal Aliu, ang desisyon ng chairman ng pinakamalaking grupo ng sasakyan sa gitnang silangan ay nagpatibok sa balita sa ekonomiya sa buong mundo. Nag-anunsyo si Faisal Aliu ng isang strategic investment na nagkakahalaga ng $1 billion sa Department of Health, Philippine Medical Foundation at Philippine General Hospital. Sa lugar ng paglagda ng kontrata, sa tabi ni Faisal ay si Amira na malakas na ulit. Hawak niya ang isang plush na kalabaw. Ang medical industry ng Pilipinas ay world-class na. Bakit kayo nagdesisyon na mamuhunan ng malaki sa medical industry ng Pilipinas? Sa tanong ng reporter, tumingin si Faisal kay Amira at ngumiti. Gumawa ako ng sasakyan sa buong buhay ko, ngunit ano ang tunay na halaga? Nalaman ko sa Pilipinas. Bukod sa teknolohiya, kailangan din ng puso. Hindi ko maaaring kalimutan ang bansa na nagligtas sa buhay ng aking apo. Pagkatapos ng paglagda, naglakbay si Faisal sa Department of Health ng Pilipinas upang tingnan ang isang espesyal na proyekto na isinasagawa. Ang bagong negosyo na ito ay tinatawag na Proyektong Amira. Ito ay ang pagbuo ng isang espesyal na medical mobile system para sa mga batang pasyente. Ang karamihan sa kanyang investment ay inilaan sa proyektong ito. Ang pangarap ko ay bigyan ang lahat ng bata sa mundo ng paggagamot tulad ng naranasan ko sa Pilipinas. Ngumiti si Amira nang masigla sa harap ng maliit na prototype model ng Research Institute. Iyon ay isang espesyal na kama na hugis kalabaw para sa mga batang pasyente sa ospital. Lolo, ngayon, ang totoong Kuya Kalabaw ay makakatulong na rin sa ibang mga bata. Niyakap ni Faisal ang kanyang apo at tumango. Ang milagro na natuklasan niya sa lungsod ng Pag-asa ay kumakalat na sa buong mundo sa pamamagitan ng kanyang mga kamay.